Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Lara. 38 anyos at taga Maynila. Nagtatrabaho ako bilang accountant sa isang malaking pribadong kumpanya. Napasulat ako sa inyo dahil gusto kong mabawasan ang bigat sa dibdib ko. Hindi pa kasi ako handang lumapit sa aking mga kaibigan. Masyadong sensitibo ang mga pinagdaanan ko. Kaya mas komportable pa akong magbahagi sa mga estranghero dahil nakatago naman ang tunay kong pagkakakilanlan. 10 taon na akong kasal sa asawa kong si Arman. Meron kaming 2 anak na pawang mga nag-aaral sa elementarya. Bago kami nagpakasal ay 5 taon na kaming magkarelasyon. Masaya naman kami ni Arman nung umpisa, lalo na nung magnobyo pa lang kami. Pero unti-unting nagbago ang lahat nang magpakasal kami. Nalihis kami sa orihinal naming plano na sulitin ang bawat araw ng aming mga buhay. Na magpakasaya para wala kaming pagsisihan sa aming pagtanda. Nasa mundo kasi ng sales at marketing ang asawa kong si Arman. Siya yung tao na kung tawagin ay workaholic o yung subsob sa pagtatrabaho. Nung una ay hanga ako sa pagsusumikap niya na mabigyan kami ng magandang buhay. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi na lang ito tungkol sa pera. Sadyang masyado niyang minahal ang kanyang propesyon. Tumaas ang kanyang posisyon, tumaas ang sweldo, pero ang kapalit nun ay ang madalas niyang pagpunta sa mga malalayong lugar. Marami siyang napapalagpas na mahahalagang okasyon o pangyayari sa buhay ng naming pamilya niya. Kapag nasa Maynila naman siya, uuwi lang siya para matulog at maligo. Umabot na nga sa puntong nasanay na rin ang mga anak ko na wala siya. Arman, dahan-dahan naman sa pagkain. Bakit ba nagmamadali ka? Kako, bakit ba madaling-madali ka kumain? Late na kasi ako eh. 4 yung meeting ko ngayong araw. Lalakarin pa pala namin yung mga papeles papuntang Hong Kong. Di ba sabi ko sa'yo may seminar kami doon? Tapos bandang tanghali, babiyahe pa kami papuntang Batangas. May sisilipin pa kaming factory doon. Batangas? Oo. Paano? Gabi ka na naman uuwi. Pagtulog na ako. Tignan natin. Basta susubukan ko makauwi na maaga. Nang maaga o nang umaga? Teka nga, ba't ganyan ang itsura mo? Nakabusangot ka na naman eh. Nagtanong ka pa. Teka, ano bang problema mo? Alam mo naman kung ano eh. Lara, hindi ako magaling sa ganyan. Hindi ko malalaman kung ano kinagagalit mo hanggat di mo sinasabi sa akin. Yun na nga ang problema eh. Matagal ko nang sinabi sa'yo kung ano kinakagalit ko. Pero wala kang ginagawa. Hindi ka nagbabago. Alin ba? Ano bang ginagawa ko sa'yo? Kailan ka ba matututong balansehin ang buhay mo, ha? 90% na ng oras mo nasa labas ka. Umuuwi ka lang dito para matulog, magpalit ng damit, tapos lalayas ka na naman. Lara naman, please lang nagtatrabaho ako ng maayos. Sana, trabaho mo na lang ang pinakasalan mo. Ikaw naman kung makapagsalita ka, kala mo ginusto ko magpakalunod sa trabaho. Lara, marami tayong binabayaran, di ba? Itong bahay, tuition fee ng mga bata, yung loan sa bangko para sa negosyo ng nanay ko. At kung ano-ano pang bigla-bigla nalang sumusulpot. Lara, sana maintindihan mo yun.
Oo naman, Arman. Siyempre, naiintindihan ko yon. Hindi naman ako ignorante. Pero hindi ibig sabihin nun hayaan ko na lang yung pagpapabaya mo sa amin. Pagpapabaya? Pagpapabaya. Pagpapabaya talaga? Pinababayaan mo na lang kami ng mga bata. Hindi ka na namin nakakasama. Hindi mo na alam ano nangyayari sa kanila. Ang nangyayari sa akin. Kailan tayo huling nag-usap, ha? At hindi lang basta usap, yung nagkwentuhan talaga. Kailan tayo huling lumabas na tayong dalawa lang? Sige nga. Hindi mo na matandaan, di ba? Kasi ganun katagal na tayong... Lara, mahal. Pasensya ka na, ha? Naiintindihan ko yung sentimiento mo. Pero ang gusto ko ayusin natin yan. Pagbalik ko. Basta mag-usap tayo pagbalik ko, ha? Pampihira. Sige na, andyan na sa labas si parang Egay. Mauli na kami sa... Sige na. Umalis ka na. Lara, pasensya Alis na. Basta usap tayo pagbalik ko, ha? Ano ba? Ito na, alis na. Lara, Ma, bakit ho? ayos lang ba kayo ni Arman? Bakit hindi ata maganda yung timpla nyo? Wala, Ma. Ayos lang ho kami. Meron lang kaming hindi na pag-usapan ng maayos. Tungkol saan ba? Alam niyo na. Tungkol sa kawalan niya ng oras para sa amin ng mga bata. Alam mo namang sobrang dedikasyon ni Arman sa trabaho niya. Alam ko naman po, Ma. Para na rin sa kinabukasan ng mga bata yon. Alam ko rin ho yun. Lara, habaan mo na lang ang pasensya mo sa asawa mo, ha? Yun naman ang ginagawa ko, May. Matagal na. Di bale na nga. Paghuhugas lang ako ng pinakainan namin, Ma, ha? Tapos papasok na rin ako sa trabaho. Sige. Tutulungan na kita. Sakit na ng batok ko. Magkape muna kaya ako. Anong oras na ba? 8:00 na. Chris naman! Sorry. Pulutin mo yung mga nalaglag. Nanggugulat ka kasi. Ito. Sorry na. Ba't nandito ka pa? Anong oras na ba? 8:00 na. Ikaw, ba't nandito ka pa? Wala. May tinatapos lang. Ganon din ako eh. Pero parang ngayon lang ata kita naabutan nag-OT ng ganito katagal. Usually, hanggang 6:30 ka lang nag-overtime. Hindi kaya. Oo kaya. Ako ang hari ng OT, baka kala mo. Kilala ko lahat mga suki ng overtime. Ganun ba? Ano magagawa ko? Ayoko pang umuwi. Ikaw ba? Bakit suki ka ng overtime? Ako rin eh. Ayoko pa umuwi. Dahil? Away kami ni Mrs. eh. Talaga? Tungkol saan? Mama storya. Ay, sorry. Mukha ba akong nakikialam? Hindi, okay lang. Pwede ko namang ikwento sa'yo. Walang kaso. Sakto. Baka mapayuhan mo rin ako since babae ka. Baka pwede mong ipaliwanag sa akin ba't ganun yung asawa ko. Ha? Ano bang nangyari sa asawa mo? Naghapunan ka na ba? Hindi pa. Ako rin eh. Tara, kain tayo. Diyan lang sa tapat ng building. Sarado na yung cafeteria natin eh. Tas habang kumakain, kikwento ko sa'yo yung buhay pag-ibig kong pagkasaklap-saklap. Napaisip naman ako dyan sa pagkasaklap-saklap na yan. O sige na nga, tara. Gutom na rin ako eh. Tony, kahit ilang beses na akong nagreklamo kay Arman, hirap pa rin siyang magbago. Parang ang hindi na kami mag-asawa. Para na lang kaming magkaibigan. At isa sa pinakaayoko ay yung hindi ako binibigyan ng importansya. Yung binabaliwala ako para sa ibang bagay. Kaya sa tuwing nalulungkot ako, nilulunod ko na lang din ang sarili ko sa pagtatrabaho. Mabuti na lang at may taong nakakaintindi ng pinagdadaanan ko. Tony, naging malapit na magkaibigan kami ni Chris. Dahil tulad ko, malaki rin ang problema niya sa asawa niyang si Regine. Masyado raw itong nakatuon sa pagiging ina
sa 3 nilang anak at napapabayaan naman ang kanyang tungkulin bilang isang asawa. Palagi raw pagod ang misis niya. Yung mga lambingan, napalitan ng sumbatan. Dahil nakukulangan pa raw si Regine sa mga kayang ibigay ni Chris bilang padre de pamilya. Kaya naman kaming dalawa ni Chris ang palaging magkaramay sa tuwing nakakaramdam kami ng lungkot. Minsan nga, mas masaya pa kaming kasama ang isa't isa kesa sa sarili naming mga asawa. Sa Sabado, merong fun run si Hannah sa school. Sa loob lang naman ng campus. Meron silang oval, di ba? So, iikot-ikot lang doon. Oh, mukhang masaya yun. Ang totoo niyan, tatay ang required kasama ng bata. Kasi yung mga nanay sa ibang kategory naman kasali. Kaya lang, wala ka naman dito. Nandyan ka na naman sa Cebu. Mahal, alam mo naman kung bakit ako nandito, di ba? Matagal ko nang sinabi sa'yo yung fun run. Hindi mo man lang inusog yung schedule mo. Anyway, wala naman na ako magagawa. Lara, pasensya na ha. Di bale sa Lunes naman nandyan na ako eh. O siya, sige na. Tulog na ang mga bata. Matutulog na rin ako. Sige. Pahinga ka na ha. Babay na. Bye. Uuwi nga ng Lunes. Aalis naman ulit papunta kung saan. Ewan. Si Chris tumatawag. 10:00 na ng gabi ah. Hello? Hi Lara. Busy ka ba? Busy? Nasa bahay na ako no. 10:00 na ng gabi at matutulog na ako. Ang aga naman. May pasok pa ho tayo bukas. Teka, ba't ka ba napatawag? Wala naman. Andito kasi ako sa tapat ng office. Kasama ko sina boss. May nilibre siyang kliyente. Ayun. Sinama ako. Pero sige. Tulog ka na. See you na lang tomorrow. Bakit? Balak mo ba ako pasunurin dyan? Balak kitang pasunurin. Pero hindi dito. Saan? Gusto mo sunduin kita? Ha? Hindi. Wala. Biro lang yun. Huwag mo na akong pansinin. Sige, pahinga ka na. Bukas na lang. Chris? Okay ka lang ba? Oo. Okay lang ako. Okay. Sige na. Lara? Wala. Sige, tulog ka na. Chris? Nasaan ka ulit? Sa tapat ng office. Tapat ng office. Okay, sige. Pupuntahan kita. Mga 30 minutos siguro nandyan ako. Sunduin na lang kita. Wag na. Ako nang pupunta sa'yo. Basta dyan ka lang. Hintayin mo lang ako. Asa na ba si Chris? Nakatayo daw sa may puno. Ang daming puno dito. Ayun. Ano ba yung itsura niya? Doon talaga sa walang ilaw? Hi. Bakit mo naman napili tumayo dun sa madilim? Hindi ko tuloy alam kung multo ka ba o callboy eh. Grabe naman yung callboy. Sabagay, magandang lalaki naman ako eh. Pwede rin naman ako mag-callboy pag may time. May pera din doon. Sira ulo. Teka, nasan si boss? Wala, kanina pa umalis. Nung tinawagan kita, nagpaalam na rin si boss. Sabay na sila ng kliyente. So, saan tayo? Nabusog ka ba sa kinain nyo? Gusto mo kumain? Dami kong nakain actually. Buffet kasi yung pinuntahan namin eh. Talaga ba? Pero kung gutom ka, pwede naman kita samahan kumain. Hindi naman. Hindi na ako kumakain ng ganitong oras, no? Nakakataba eh. Wow, health conscious.
Siyempre, pag nagkakaedad ka na, bumabagal na yung metabolism mo. Hindi pa naman ganun katindi yung panunaw ko. Edi... Kape. Gusto mo magkape na lang tayo? Pwede rin. Saan mo gusto? Kahit saan, basta wag dito sa may office, syempre. Medyo lumayo-layo naman tayo. Baka may makakita sa atin eh. Oo nga eh. May nakakita ba sa'yo nung pumasok ka sa kotse ko? Parang wala naman. Okay, good. Oh, ba't ka natawa? Bakit tayo nagtatago? Ewan ko. Ikaw naman ang nauna eh. Oo nga, bakit nga ba? Wala naman tayong ginagawang masama. Wala pa. Ha? Wala, joke lang. Ayan ka na naman sa mga hirit mo eh. Anyway, teka, hahanap nga ako sa internet kung anong coffee shop ang bukas pa ganitong oras. Lara. Peram ng kamay mo. Kamay ko? Bakit? Basta, akin na kamay mo. Oh, ayan. Parang tanga to. Ba't mo hinalikan yung kamay ko? Kasi hindi pwede sa labi eh. Ha? Sino namang may sabing hindi pwede sa labi? Ha? Chris, sandali. Baka may makakita sa atin. Siguro naman. Dapat na nga tayo magtago ngayon. Ha? Dahil meron na tayong ginagawang masama. Lara. Papayag ka ba sumama sa akin? Saan? Sa lugar na tayo lang dalawa. Yung wala tayong kasama maliban sa mga konsensya natin. Konsensya? Meron pa ba tayo nun? Mukha namang meron pa. Pero bawala na. Matagal. Hindi na simpleng pagkakaibigan ang meron kami ni Chris. Palagi naming hinahanap ang isa't isa. Gaya na lang nung gabing yun, pinagsaluhan namin ng ilang oras sa isang kwartong malayo sa aming mga tirahan. Doon na nagbago ang lahat. Halos araw-araw na kaming nagkikita pagkatapos o bago mag-umpisa ang aming mga trabaho. Minsan nasa kotse lang kami, minsan naman kumukuha kami ng kwarto at kapag pwede, bumibiyahe kami sa malayo para makapamasyal ng hindi kinakabahan. Tony, sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang mahabang panahon, doon ko na lang naramdaman ulit kung paano mahalin ng tama. Kulang ang mga salita para ilarawan kung gaano kami kasaya ng mga panahon na yun. Nakuha namin ang mga pangangailangan namin at higit pa. At sa maniwala man kayo o hindi, hindi lang basta dala ng kapusukan ng relasyon namin. Talagang minahal na namin ang isa't isa. Lalo na ako. Alam kong mali ang pinasok ko. Pero siguradong sigurado ako sa nararamdaman ko kay Chris. Babe?
Ayos ka lang ba? Ha? Okay lang ako. Bakit parang ang tahimik mo? Kanina pa, actually. Papunta pa lang tayo dito sa hotel. Parang lumilipad na yung isip mo. Ano, may problema ba? Sa trabaho o sa bahay nyo? Baka naman sa akin. So sa akin nga, may ginawa ba ako? Anong problema? Chris. Ano ba tayo? Anong ibig mong sabihin, ano ba tayo? San ba patungo tong ginagawa natin? Bakit tayo nasa ganitong relasyon? Para saan? Hanggang saan? Hanggang kailan? Teka, di kita maintindihan. Ano bang iniisip mo? Mahal kita, Chris. Alam ko. At mahal din kita. Ilang beses ko nang napatunayan yun sa'yo. Hanggat kaya ko, ikaw lang ang palaging inuuna ko, di ba? So anong problema dun? Ganito na lang ba tayo hanggang pagtanda natin? O hanggang sa magkasawaan tayo? Magkasawaan tayo o mapagsawaan mo ako? Tara naman. Ano ba sinasabi mo? Chris, nakakapagod din magtago. Nakakasawa din yung palaging ganito. Kung hindi sa kotse, palagi tayong nasa hotel. Palaging bilang ang mga oras. Kalkulado ang bawat kilos. Patong-patong na pagsisinungaling at pagpapalusot para lang makasama natin ang isa't isa. Ano magagawa natin? May mga asawa tayo eh. Gusto mo ba gawing lantaran yung relasyon natin? Ayos lang sa'yo masira ang pangalan at pamilya natin? Yun na nga eh. Sira na ang mga pamilya natin. Bago pa man maging tayo na una nang nasira ang relasyon natin sa mga asawa natin. Tingin mo ba magiging tayo kung hindi ako miserable sa asawa ko? At kung masaya ka pa sa asawa mo? Chris, hindi nasira mga pamilya natin dahil naging tayo. Naging tayo dahil sira na ang pamilya natin. Naiintindihan mo ba? Alam ko naman yun. Oo, kasalanan pa rin maituturing tong ginagawa natin. Pero pwede naman nating itama. Chris, ayokong maging kabit habang buhay. Ayokong makontento sa ganito lang. Gusto ko naman may patunguhan tong pinaggagawa natin. Ayokong maging preso. Gusto kong magkaroon ng kinabukasan kasama ka. Ako rin naman. Gusto ko rin makuha ka ng buong buo. Pero anong gusto mong gawin ko? Ano bang gusto mo mangyari? Ano pa? Eh di makipaghiwalay na tayo. Iwan na natin sila at tayong dalawa na ang magsama. Gaya ng nararapat. Lara, yun naman yung plano eh. 'Di ba? Gagawin natin yan. Pero bakit parang biglang nagmamadali ka? Ano bang problema? Nagmamadali? Chris, mag-iisang taon na tayong ganito. Nagmamadali pa ba ako? Hindi naman kasi ganun kadali yung gusto nating mangyari. O sige, makikipaghiwalay tayo sa mga asawa natin. Eh paano yung mga bata? Paano yung mga anak mo? Yung mga anak ko? Siyempre kailangan ayusin muna natin paano yung setup natin, di ba? Saan sila titira? Kasama ba natin sila? Ikaw panigurado sasama mo mga anak mo. Maliliit pa sila eh. Matatanggap ba nila ako bilang pangalawang ama nila? Paano ako? Ha? Iiwan ko ba yung mga anak ko sa nanay nila? O pwede ko rin sila isama pag nagkataon? Tsaka sa totoo lang, madaling saktan yung mga asawa natin pero hindi yung mga bata. Lara, ayokong saktan yung mga anak ko. Ayoko din namang saktan yung akin eh. Pero paano? Hanggang kailan tayo ganito? Gaano katagal pa tayo maghihintay? Ay, hindi ko alam, Lara. Mga ilang taon pa siguro, ewan. Hindi ko naman planado lahat ng to eh. Wala sa plano ko mahalin ka, yun ang totoo. Ito ang unang beses na nagmahal ako ng iba maliban sa asawa ko. Kaya kahit tanungin mo ako ng paulit-ulit, wala pa akong konkretong masasagot sa'yo. Kasi hindi naman madali itong sitwasyong pinasok natin eh. Alam mo yan. Aalis na ako.
Ano? Umusog ka, nadaganan mo yung blouse ko. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Mukha namang ako lang ang nag-aalala para sa ating dalawa eh. Parang hindi ka naman nag-iisip ng plano. Lara. Yung blouse ko, Chris. Lara, babe, huwag ka naman ganyan. Uuwi na lang ako. Hindi, dito ka lang. Ano ba, itigil mo nga yan. Tiwan mo nga ako. I'm sorry. Bitiw sabi. I'm sorry na. Okay, huwag ka na magalit. Dito ka lang. Ang haba pa ng oras natin, oh. Ayoko na. Uuwi na ako. Babe, I'm sorry. Huwag ka na magalit. Ano ba? I'm sorry. Please. Mahal kita. Mahal kita. Dito ka lang, please. Huwag mo ko iwan mag-isa dito. Huwag ka umalis. Please, Lara. I'm sorry. I'm sorry. Huwag ka umiyak. Ha? Huwag ka umiyak. I'm sorry. Huwag ka umiyak, please. Hindi naman biro sa akin lahat ng to, Chris. Hindi ako nakipagrelasyon sa'yo para lang pampalipas oras. Mahal kita. At handa akong ipaglaban ka. Ako rin naman. Hindi ka naman kabit lang sa akin eh. Hindi ganun kababa yung tingin ko sa'yo. Mataas ang respeto ko sa'yo, Lara. Ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Sa maniwala ka man o sa hindi, handa rin akong iwan ang lahat para sa'yo. Gagawin ko yun. Pero sa tamang panahon. Bigyan mo lang ako ng sapat na oras. Pag-isipan lang natin maigi ang lahat. Magagawa din natin ang gusto natin. Makukuha din natin ang buo ang isa't isa. Paalang araw. Baliw na baliw kami ni Chris sa isa't isa. Totoo ang nararamdaman naming pagmamahal. Ilang beses na akong umibig bago ko naging nobyo si Arman. Pero walang katulad ang tindi ng damdamin ko para kay Chris. Taob ang lahat ng lalaking nakilala ko. Kaya nga gusto kong makaalis kami sa delikadong sitwasyon. Dahil noong mga panahon na yun, sigurado na akong si Chris na ang gusto kong makasama. Gusto kong tumira kami sa iisang bahay, sabay kaming mag-aalmusal sa umaga at magkatabi kaming matutulog sa gabi. Handa akong talikuran si Arman. Kakayanin kong salagin ang galit ng pamilya ko. Basta ang kapalit nito ay ang kalayaang makasama ang taong mahal ko. Pero alam kong hindi ganun kadali ang gusto kong mangyari. Dahil may kanya-kanya kaming mga anak ni Chris. At sila lang ang dahilan kung bakit hindi namin magawa ang aming mga plano. Kaya habang hindi pa tama ang panahon, nagtiis na lang muna kami sa isang lihim na relasyon. Sigurado ka okay lang ihatid kita sa inyo? Oo naman, maghahating gabi na. Tulog na mga tao sa bahay. Ano ba paalam mo sa inyo? Sabi ko may company dinner tayo. Alam na nila yon, hindi na sila masyadong mausisa pa. Saan ba dito? Malapit na ba tayo? Oo, pagkanan mo dyan, may brown na gate. Katabi nun yung bahay namin. Kahit doon mo na ako ibaba. Okay, sige. Okay, ito na. Dito ba? Yan, dyan na lang. Pwede na dyan. Lara, mama mo yata yun. Ha? Saan? Yun o, nakatayo sa may gate. Nakatingin na dito. Alam ba niyang ihahatid kita? Hindi. Teka, bababa na ako. O teka, anong gagawin ko? Bababa rin ba ako? Hindi, ako nang bahala. Umalis ka na pagkababa ko ng kotse. Sigurado ka? Oo. Tawagan mo ako ha? Oo, sige. Ma, bakit nasa labas kayo? Gabing-gabi na. Delikado. Hinihintay talaga kita. Ha? Bakit? Sino yung naghatid sa'yo? Wala. Katrabaho ko. Katrabaho mo? Yung Chris ba yun? Po?
Umamin ka nga sa akin, Lara. May relasyon ba kayo nung Chris na yon? Ma! May relasyon kayo, tama? Ma, ano bang sinasabi mo? Ba't mo naman naisip yan? May nagsabi ba sa'yo? Bakit? May iba pa bang nakakaalam bukod sa inyong dalawa? Ma, hindi kita maintindihan. Lara, anak kita. Kilalang kilala kita. Alam kong kakaiba ang mga kinikilos mo nitong mga nakaraan. May nag-iba sa'yo sa pananalita mo, sa galaw mo, at kahit sa mga ngiti mo. Alam kong may tinatago ka. Kaya umamin ka sa akin. May relasyon ba kayo nung katrabaho mong yon? Ma, pumasok muna tayo sa loob. Hindi. Dito tayo mag-usap. Nandyan ang tita Agnes mo. Baka marinig pa ang usapan natin at kumalat pa sa buong mag-anak natin. Sagutin mo ko. Dito pa lang sagutin mo na ang katanungan ko. May relasyon ba kayo nung lalaking yon? Meron, Ma. May relasyon nga kami ni Chris. Lara naman. May asawa kang tao. May mga anak ka. Naku, utang na loob naman. May mga anak kayo ni Arman. Bakit ka pumasok sa isang bawal na relasyon? Kasalanan niyang ginagawa mo, anak. Kasalanan niyan. Hindi ka ba natatakot sa Diyos, ha? Ma. Ma, mahal ko siya. Ay, naku. Paano mo nagawang magmahal ng iba, anak? Paano? May asawa ka. Ma, hindi ko na mahal si Arman. At alam niyo kung bakit. Huwag mong sabihin yan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo yung mga hinaing ko, Ma. Hindi pa rin tama yung katwiran mo. Yun ang totoo, Ma. Matagal na akong hindi masaya kay Arman. Ayoko na. Yung mga bata na lang ang dahilan bakit hindi ko siya maiwan-iwan eh. Pero kung ako lang, wala na. Matagal nang naubos ang pagmamahal ko para sa kanya. At hindi mo ako masisisi, Ma. Kasi hindi naman asawang tingin sa akin ni Arman eh. Kasal lang kami, pero nasan siya? Wala! Anak, mahal ka niya. Pwes asan na yung pagmamahal niya, Ma? Mahal niya ako sa salita pero hindi sa gawa. Mas mahal pa niya yung trabaho niya kaysa sa akin eh. Kaysa sa amin na pamilya niya. Pagtrabaho ang pinag-uusapan, kayang-kaya niya kami isakripisyo ng mga bata. At hindi ako tuod, Ma, para maghintay lang sa kanya sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Pero si Chris, Ma, siya lang ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na matagal ko nang hindi nararamdaman mula kay Arman. At kung kayo ang nasa posisyon ko, baka magawa niyo rin tong nagawa ko. Lara, kung ako ang nasa posisyon mo, kakausapin ko ang asawa ko at isasampal ko sa mukha niya lahat ng pagkukulang niya. Ginawa ko na yan, Ma. Pero wala namang nangyari. Di gawin mo ulit. At sa pagkakataong ito, gagawa na niya ng paraan ang pagsasama niyo, lalo na pag sinabi mo ang kasalanang ginawa mo. Ha? Sabihin mo sa asawa mo ang ginawa mo at ayusin niyo ang pagsasama niyo. Ma! Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa Chris na yan. Itawid mo ang kasalanan mo at ayusin mo ang relasyon mo sa asawa mo. Ayusin ang relasyon? Bakit ko gagawin yun? Hindi naman ako ang punot dulo nito. Gawin mo ang tama, Lara. Ayusin mo ang relasyon mo sa asawa mo. Hindi tama ang tawag doon, Ma. Pagsisinungaling. Pagpapanggap. Pamimilit ng sarili. Dahil kung gagawin ko ang tama, magpapakatotoo ako at iiwan ko si Arman. At hahayaan ko ang sarili kong maging masaya kasama ang taong mahal ko at mahal na mahal ako.
Mas naging komplikado ang sitwasyon namin ni Chris dahil may iba nang nakakaalam ng sikreto namin. At aaminin ko, nagawa kong magsabi ng totoo sa mama ko bilang unang hakbang sa posibilidad na iwan ko si Arman. Matinding pangaral ang inabot ko kay mama. Pero gaya ng sinabi ko kanina, handa akong saluhin ang galit ng pamilya ko. Alam kong marami sa inyo ang hinuhusgahan ako. Pero wala naman kayo sa posisyon ko. Hindi ko lang kayo mabigyan ng eksaktong paliwanag pero ibang-iba ang pagmamahala namin ni Chris. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga na hindi kailanman naibigay ng asawa ko. Kung mas nauna ko nga lang nakilala si Chris, hindi na sana ako kailangan magkasala para lang maging masaya. Tony, sa mga sumunod na araw, panay ang pangaral sa akin ng mama ko. Gusto niyang tapusin ko na ang relasyon namin ni Chris. Tahimik lang ako at hindi sumasagot dahil hindi ko naman magagawa ang gusto niya. Mahal na mahal ko si Chris. Sa paglipas ng mga buwan, lalo lang umigting ang kagustuhan kong makalaya. Nasa gitna ako ng sitwasyon na maaari kong baguhin ang buhay ko at gusto kong sunggaban ang pagkakataon na yun. Pero hindi kami uusad ni Chris kung wala kaming gagawin. Kaya naman ako na ang unang gumawa ng hakbang. Wala akong konkretong plano. Bahala na. Ang mahalaga, mapanindigan ko ang pagmamahal ko para kay Chris. Ay, busog. Okay ka na ba? Gusto mo pa ba ng kanin? Di na. Ayos na ako. Kape? Gusto mo pa ba ng kape? Sige. Kape na lang siguro. Teka. Eto. Salamat. May lakad ka ba? Alam ko meron kaming bibisitahing opisina ni Egay. Bakit? Anong oras ka aalis? Siguro mamaya pantanghali. Oh, bakit mo pala natanong? May gusto ka bang gawin? Wala. Wala naman. Pero, meron akong gustong pag-usapan. Ano yan? Meron akong kailangang sabihin sa'yo. Sige lang. Ano ba yan? Hindi ako naging tapat sa'yo, Arman. Anong ibig mong sabihin? May iba ako. May iba akong lalaki. Lara naman. Ano ba sinasabi mo? Bibiro ka ba? Hindi ako nakikipagbiroan, Arman. Pinagtataksilan kita. Matagal na. Bakit? Bakit mo nagawa yun? Teka, seryoso ka ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Lara, baka naman ginugutay mo lang ako ha. Di magandang biro yan. Alam mo, bawiin mo na habang maaga pa. Pwede ba, Arman? Hindi nga ako nagbibiro. Seryoso ako sa sinasabi ko. Nagtataksil ako, may kabit ako, may mahal akong iba. Anong mga salita pa ba ang gusto mong marinig para maniwala ka? Sige. Sino siya? Sino yung lalaki mo? Kilala ko ba? Taga saan? Sino siya? Sabihin mo, sino? Taga-opisina.
Taga-opisina? Ano, boss mo? Hindi. O di sino? Lara, sino? Si Chris. Chris? Yung kasamaan mo sa trabaho? Yung madalas mong kasama? Yung lalaking sinasabi mong wag kong alalahanin dahil kaibigan mo lang? Yun ba? Oo. Baklase ka rin, ano? Anak ng tokwa. Sinasabi ko na nga ba at iba yung hilatsa ng mukha ng lalaking yun eh. Sabi na eh. May kutob na ako sa lalaking yung matagal na eh. Bakit, ha? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako niloloko? Kasi hindi na ako masaya. Ang tagal-tagal ko nang malungkot, Arman. Kasal tayo. Mag-asawa tayo pero parang pakiramdam ko mag-isa lang ako. Hindi kita maramdaman. Hindi ko ramdam na may partner ako sa buhay ko. Palagi kang wala, palagi mo akong iniiwan. Para mo akong inaabandona pero yung pinagpaalam na pag-aabandona. Lara, alam mo naman kailangan kong kumayod, di ba? Para sa'yo. Para sa mga anak natin. Gaano katinding pagtatrabaho ba ang kailangan mong gawin? Baon ba tayo sa utang, ha? May problemang pinansyal ba tayo? Wala naman, di ba? May trabaho rin naman ako. Gumagastos rin ako para dito sa bahay pero hindi ako katulad mo na akala mo mamamatay kapag nagpahinga. Napakababaw naman ang dahilan mo para magloko. Mababaw para sa'yo kasi wala ka naman sa posisyon ko. Ikaw ang nanlalaki tapos ako sinisisi mo? Ha? Hindi ba pwedeng dahil ginusto mong lumande? Anong sabi mo? Baka nakakalimutan mo, ikaw kasi yung layas ng layas papunta sa malalayong lugar. Ako yung naiiwan dito sa bahay. Nag-aabang kailan ka uuwi. Kung kailan mo ko mabibigyan ng oras. Kung kailan mo ko mabibigyan ng halaga. Puro ka mahal kita, pero hindi ko naman alam saan ko ahagilapin yung mahal na sinasabi mo. O so ano? Ha? Nabibigay ng Chris na yun yung mga pangangailangan mo? Ha? Nakuha mo ba sa kanya yung mga hinahanap mo? Oo. At sobra-sobra pa. Talaga nga naman! So Lara, ano na ngayon yung mangyayari, ha? Paano to? Ha? Ano nang gagawin natin? Maghiwalay na tayo. Ano? Niloko na kita. Kaya mas mabuting maghiwalay na tayo. Teka. Bakit? Sasama ka sa lalaki mo? Napakahayop na yan. Wala nang dahilan para magsama pa tayong dalawa. Siyang iwan mo, wag ako! Sa kanya ka makipaghiwalay, hindi sa akin. Lara, ako yung asawa mo! Arman, niloko kita! May iba na ako. May mahal na akong iba. Bakit pa tayo mananatiling magkasama? Ayusin natin to! Kailangan ayusin natin to. Hindi tayo pwedeng maghiwalay, Lara. Kung ako sinisisi mo sa kasalanan, ikaw naman yung may gawa, ay di sige, sisihin mo ako hanggat gusto mo. Mali ko, lahat ng reklamo mo sa akin sabihin mo, aayusin ko. Pero dapat ganun din yung gawin mo. Ayusin mo din yung sarili mo, Lara. Dahil kung ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo, ibig sabihin, wala nang dahilan para hanapin mo pa sa iba yung mga pagkukulang ko. Tony, hindi ko inasahan ang naging reaksyon ni Arman. Umasa akong magagalit siya at hihiwalayan ako. Pero sa halip ay magkatulad sila ng pananaw ng mama ko. Gusto niya ring ayusin ang pagsasama namin. Tony, matagal na akong sumuko sa relasyon namin ni Arman. Kilala ko na kasi siya. Mangangako ng kung ano-ano, pero hindi naman tutuparin. Maraming taon na akong naghintay, kaya pagod na akong magpasensya. Sa mga sumunod na araw ay pinaghigpitan ako ni Arman. Bawal na ako mag-overtime at pumunta kung saan-saan. Pero panay naman kasi ang biyahe ni Arman sa mga probinsya, kaya hindi niya rin ako nakokontrol sa mga kilos ko.
Sinabi ko kay Chris ang ginawa kong pag-amin kay Arman. Naisip ko kasi na ito ang magtutulak sa kanya para umamin na rin sa asawa niyang si Regine. Sa totoo lang, para na kasi akong desperada. Mukhang pinangunahan ko si Chris kasi pakiramdam ko kapag hindi pa kami kumilos, baka habang buhay na kaming maging kabit ng isa't isa. Isa pa, sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya mas mabuti nang sa amin na mismo manggaling ang revelasyon. Lara, Bes! Magkakape kami sa tapat. Sama ka? Sige lang, kakatapos ko lang magkape. Okay. Dalhan ka na lang namin ng cake. Gusto mo? Ay sige, gusto ko yan. Thank you. May tumatawag sa akin? Bakit number lang? Sino kaya to? Baka may package ako. Hello? Hello, Lara. Regine? Hi. Busy ka ba? Oo, pero may kailangan ka ba? Pwede ba tayong mag-usap? Alam mo naman siguro kung tungkol saan. Magkita tayo. Pwede akong pumunta dyan malapit sa office nyo. Hindi. Sige, ikaw nang bahala kung saan mo gusto. I-text mo na lang sa akin pati yung oras. Ako nang pupunta sa'yo. Okay. Salamat. Sige. Bye. Salamat at naglaan ka ng oras. Alam ko, marami kang ginagawa. Ayos lang ba tong mga in-order ko? Oo naman. Dapat hinintay mo na ako. Ako na sanang nagbayad. Hindi, okay lang. Ako naman yung nag-aya eh. Lara, totoo ba lahat ng sinabi sa akin ni Chris? Yung tungkol sa inyo? Oo. Balak niyo bang magsama? Nasa plano niyo bang iwanan yung mga asawa niyo para maging malaya kayong gawin yung gusto niyo? Ano bang sinabi sa'yo ni Chris? Marami. Tungkol sa'yo, tungkol sa inyo. Tinanong ko siya kung iiwan ba niya ako. Anong sabi niya? Sabi niya hindi niya alam eh. Pero Lara, may mga anak kami. Maliliit pa yung mga anak namin. At ikaw din, di ba? May mga anak ka rin. Hindi niyo ba sila naisip? Sila ang maapektuhan pag tinuloy niyo ni Chris ang gusto niyong gawin. Regine, Siyempre naisip namin sila. Kaya nga kasama mo pa rin si Chris eh. Kasi iniisip namin yung kapakanan ng mga bata. Dahil kung hindi, matagal ka nang walang asawa. Lara, kaya ako nakipagkita sa'yo hindi para makipag-away. Ayoko ng gulo. Hindi ako magaling sa ganun. At ayoko ring mapahiya tayong dalawa. Pero naglakas loob ako makipag-usap sa'yo para humingi ng pabor. Isang napakalaking pabor. Anong ibig mong sabihin? Pwede kayang tigilan mo na yung asawa ko? Itigil niyo na yung kabaliwan niyo. Tama na. Huwag mong kunin sa akin si Chris. Huwag mong tanggalan ng ama yung mga anak ko. Huwag kayong makasarili.
Hindi lang kayo, tayo, yung apektado dito. Kailangan namin si Chris, Lara. Hindi ko makakaya pag wala siya. At naiintindihan mo naman siguro yung nararamdaman ko, di ba? Babae ka rin. Isa ka ring ina. Isipin mo na lang pag nalayo sa mga anak mo yung tatay nila. Ano na lang mararamdaman nila? Sige nga. Regine, magkaiba tayo ng sitwasyon. Sanay na mga anak kong wala ang tatay nila. Eh yun naman pala eh. Magkaiba tayo. Yung mga anak ko, mahal na mahal ang tatay nila. Madudurog ang puso nila pag iniwan sila ni Chris. Alam kong nagmamahalan kayo. Alam kong mahal mo ang asawa ko. Pero mahal ko rin siya. Hindi man ako perpektong asawa, hindi ko man nabibigay sa kanya yung mga pangangailangan niya, pero mahal ko ang asawa ko. At ipaglalaban ko ang pagsasama namin. Kaya nga ako nandito sa harap mo eh. Babae sa babae. Huwag mong kunin ang asawa ko. Huwag mong kunin ang ama ng mga anak ko. Maawa ka, Lara. Maawa ka. Lara, pwede ba tayo mag-usap? Mamaya na lang. Marami pa akong gagawin eh. Bakit di mo sinasagot yung mga tawag ko? Chris, mamaya na please. Wala pa ako sa mood makipag-usap. Halika na, sumama ka sa akin. Mag-usap tayo. Mamaya na yung trabaho, makakapaghintay pa yan. Chris. Halika na. Tumayo ka dyan. Fine. Dito tayo sa conference room. Wala naman nang gagamit dito ngayon. Maupo ka. Kumusta ka? Ano na nangyayari sa'yo? Wala. Ayos lang ako. Pati mo sinasagot yung mga message ko. Hindi mo na rin ako tinatawagan. May nangyayari ba na hindi ko alam? Ano, kausapin mo naman ako. Sa tingin ko, Chris, kailangan na nating itigil to. Ha? Anong ibig mong sabihin? Parang wala na kasing patutunguhan eh. Hindi mo kayang ibigay yung hinihiling ko. Pagod na rin ako maghintay sa'yo. Ang totoo niyan, itong relasyon natin nakakapagod na. Masaya akong masaya, pero palaging may nakabuntot na lungkot. Kasi may hangganan yung saya natin. Hindi pwedeng sobra-sobra. May limitasyon lang. At sa nakikita ko, parang ako lang yung mag-isang handang lumaban. Ako lang yung handang isuko ang lahat. Lara, alam mong hindi totoo yan. Alam mong gusto ko ring makalaya. Gusto ko ring makasama ka. Pero hindi pa sa oras na gusto mo. Kung ikaw kaya mong maatim yung mga taong masasaktan natin, ako hindi. Hindi pa sa ngayon. Eh kailan pa? Gaano katagal pa tayo maghihintay? Ilang buwan, ilang taon. At pag lumipas yung mga buwan, yung mga taon na yon, gaano ka kasiguradong handa ka na pagdating ng oras na yon? Mapapangako mo ba? O baka maghintay lang ako sa wala? Lara, syempre, mahirap mangako. Dahil hindi ko naman alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Eh di yun. Wala nga akong aasahan sa'yo. Hindi kita mabibigyan ng konkretong plano. Wala akong mabibigay sa yung literal na petsa kung kailan ko iiwan yung asawa ko. Pero gagawin ko yun. Magagawa ko yun. Balang araw. Kaya sana naman hintayin mo ko. Huwag mo ko sukuan.
Mahirap yung gusto mo, Chris eh. Mahilig na nga akong paghintayin ni Arman. Pati ba naman ikaw? Lahat na lang kayo gustong-gusto pinaghihintay ako. Kailan pa ako magiging numero 1 sa prioridad niyo? Kailan kaya yung ako naman ang pipiliin niyo? Yung ako naman yung nasa pedestal? Kailan? Ako na lang palagi yung naghahabol eh. Ako yung kulang sa atensyon, sa kalinga, sa pagmamahal. Bakit hindi niyo magawa yung kaya kong gawin? Hindi patas eh. Napaka-unfair niyo sa akin. Lara, ikaw yung unfair. Ano? Hindi ko alam kung aware ka ba sa mga ginagawa mo, pero hawak mo ko sa leeg. Alam mo ba yun? Hindi mo lang alam, hirap na hirap din ako sa posisyon ko. Mahal kita. Gusto ko ibigay sa'yo lahat ng gusto mo, pero sana, maintindihan mo na hindi lang yung gusto mo masusunod. Halos hindi na nga ako makahinga minsan eh. Gusto ko makasama ka, pero ayokong saktan yung mga anak ko. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo yan. Bakit pa ayaw mo kasi akong pakinggan? Yun naman pala eh. Hindi ka na makahinga? Di sakto. Tama lang na itigil na natin to. Kasi hindi na rin ako makahinga ng maayos. Nalulunod na ako sa emosyon. Konti na lang baka mabaliw na ako eh. Kaya tama na, Chris. Hanggang dito na lang tayo. Ayusin mo na lang yung pagsasama niyo ni Regine. Aayusin ko rin yung sa amin ni Arman. Baka ngayon na lang ang dapat nating gawin. Pero Lara, mahal kita. Mahal din kita. Pero pagod na kasi ako. Pagod na ako, Chris. Kaya hayaan mo muna sana akong magpahinga. Pinagdarasal ko lang na sana dumating yung araw na malaya ka na. At kung sakali, sana rin may sapat pa akong pagmamahal sa'yo para balikan ka. Mahal na mahal ko si Chris at handa ko siyang ipaglaban. Pero nag-iwan ng kirot sa puso ko ang naging pag-uusap namin ni Regine. Aaminin ko nakaramdam ako ng awa sa kanya at sa mga anak niya. Kung hindi niya siguro ako hinarap ng personal, mananatiling sarado ang utak ko. Pero dahil nagmakaawa si Regine, nagdalawang isip akong angkinin ng buong buo si Chris. At para mas mapadali ang sitwasyon, lumipat ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Alam ko kasing maaaring magbago ang isip ko kapag araw-araw kong nakikita si Chris sa opisina. Sa ngayon, Tony, kasama pa rin namin ni Chris ang kanya-kanya naming mga asawa. Wala akong balita kung kumusta sila. Pero kami ni Arman, sinusubukan pa rin ayusin ang aming relasyon. Ginagawa ko naman ang makakaya ko. Pero sa totoo lang, Tony, kung dumating ang araw na bigla na lang akong yayain ni Chris na sumama na sa kanya, siguro papayag ako. Hindi ko alam kung darating pa ang araw na yon, pero ang sigurado, mahal ko pa rin siya. Si Chris pa rin ang pipiliin ko. Kapag pinayagan na kami ng tadhana na maging malaya. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Lara. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.